So yun, bossing. Good morning. Good morning po. Anong project natin? Ang One Piece anime po. One Piece anime. Ito ba yung puro harap lang? Tama? Puro harap lang po. Okay, meron ka na isang karakter. Sino ba yung unang karakter? Si Zoro po. Wait. Yan. Ga-anime na naman tayo. Pan ka ba ni Zoro? Guys. Ito po. Damn. Yan po dito sa braso. Ibabaw, okay? Tapos po yung si Sanji tsaka Luffy na po dito sa baba. Tapos, wag na tayo munang maglalagay ng ng background. Ah, The rest, lahat. mukha po muna. Para in case na mayroon ka pang space. Kasi i-push mo ng full sleeve di ba? Kapag naglagay ka ng background, possible yung mga character na ilalagay mo, mawawalan na lalo ng space. Tama. Sir. Focus muna tayo doon sa mga character. Sir. Okay? Edit lang muna ako ha. Sir. So yun, boss. Ito na siya. Kamusta? Okay? Okay? Okay. Oh, sige. Mas ito, boss. Di natin natatanungin na kinakabahan ka kasi meron ka ng pulso sa kabila eh. Ang basic na sa'yo ito eh. So relax lang dapat ha. Kalmahin mo lang yung braso mo. Dapat Dapat Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project pa natin dito mga boss ay isang full sleeve na black and gray. Pero hindi po wrap around ang gagawin natin mga bossing ha. At ang project natin ngayon mga bossing is anime na black and gray. Dito mga bossing, ang karakter na gagamitin natin ay si Zoro, si Sanji at si Luffy. Yes mga bossing, bali mag-anime tayo ngayon mga bossing na One Piece at excited po ako gawin tong project na to mga bossing. Dahil ito rin po kasi ang request ng ating boss. Dito mga bossing, is kukunin natin to ng isang araw sa ngayon mga bossing. Pero ang totoong plano ng ating bossing is babalik pa siya next year para tapusin tong project na full sleeve na. Drawing natin dito yung kamay, tapos yung extension ng katana nito. Tama. Importante, huwag matamaan yung mata ni Sanji. Nag-iisa na nga lang, itatamaan pa. So, yun yung gagawin natin. So, yun mga boss, ito pa na yung project natin ngayong araw. So, meron tayo rito full sleeve na anime. So, dito mga bossing, meron tayo rito Zoro, meron tayong Sanji, at meron tayong Luffy. O, diba? Anime na naman po ang gagawin natin mga bossing. At kukunin lamang natin to ng isang araw. Bali, black and gray po pala ang ataking gagawin natin dito. At ito ang request ng ating bossing from Madrid, Spain. Madrid, Spain. O yan, bossing, wala pa sa lubong. So muli mga bossing, ito yung project natin. Meron tayong full sleeve na anime. At game na tayo! At ayun na nga, game na tayo. So bago tayo magpatuloy mga bossing, ay dumako muna tayo rito sa ating tanungan portion. Dito ay nagtatanong po yung ating kaibigan na si L. Mike Mausok. Mabuhay! Idol, may tattoo po ako na black and gray. Pwede po ba lagyan ng color? Dito mga bossing, is nagtatanong po yung ating kaibigan kung pwede mo pakulayan ng color yung kanyang black and gray na tattoo. Mga bossing, okay na okay lamang po. Nakulayan po yung ating mga black and gray na tattoo. Meron lang po tayong mga konti problema mga bossing. Gawa nga po ng ito ay black and gray, tas kukulayan natin. Halimbawa na lamang po na gusto nyo matingkad na pula or kulay dilaw mga bossing, hindi po yun mangyayari kung sakasakali sa part na kukulayan natin mga bossing is masyado na pong madilim. Kasi para mangyari po yung pagkatingkad mga bossing is kailangan ng artist na makakuha ng kahit paano light tone pa o light na skin pa mga bossing nang sa ganun is kahit paano lumabas po din yung kulay pula o yung kulay dilaw na ilalagay na kulay. At kailangan din sana na maging open po yung ating mga client kapag ipinaliwanag na ng artist mga bossing yung pwedeng mangyari doon sa ating gagawing piyesa. Halimbawa na lamang po black and gray tapos gagawin yung colored mga bossing. Syempre yung kulay po doon mga bossing na ine-expect niyo posibleng hindi po mangyari. Pwedeng malapit lamang po yung kulay, gawa nga po ng black and gray ito mga bossing, pero yung tingkad mga bossing is medyo malilesen. Pero paalala lamang po mga bossing na yung sinasabi natin mga bossing ay nakadepende po doon sa piyesang ipapagawa ninyo. Kung halimbawa na lamang po na black and gray oriental po yung meron kayo mga bossing, kung kukulayan po yun mga bossing, okay na okay lamang po yun talaga mga bossing kasi medyo matigas naman po talaga ang kulay ng oriental. Pero kung sakasakaling realism mga bossing, meron po talaga doon tone mga bossing na talagang hindi masyadong lilitaw. Pero depende pa rin po tayo doon mga bossing kung sakasakali naman po na light yung pagkakagawa ng black and gray yung mga bossing, ay wala po tayong magiging problema doon. Yung binabanggit ko kasi senaryo mga bossing, kung sakasakali po na dark po yung pagkakagawa ng black and gray, yun po talaga yung posibleng mangyari. Pero kung sakali naman po mga bossing na colored po ang inyong tattoo tapos gusto nyo siyang gawing black and gray mga bossing, ay hindi na po yun mangyayari. Pero pwede po mangyari dito mga bossing, yung tinatawag natin advanced black and gray. Kayang-kaya po yung gawa ng paraan. Depende lamang po tayo dun sa mga artist na makukuha ninyo. Kaya napakalaking bagay ang gagamparan nyo rito mga bossing. Kung sakasakaling gusto nyo gawing black and gray po ang inyong mga tattoo mga bossing, kailangan nyo po talaga mag-search sa mga artist na dalubhasa sa paggawa ng mga advanced black and gray. At speaking of black and gray mga bossing, ang project pa natin dito mga bossing is black and gray na anime. Mas maganda
maganda sana to ang colored mga bossing. Ang kaso nga lang po, ito kasi yung preferred ng ating kliyente. Kaya syempre, sinunod natin siya. At siguro isa pang dahilan ng ating bossing dito mga bossing is yung nga po yung kulay po ng kanyang balat. Pero talagang pan po talaga ng black and gray po ang ating kliyente. Kasi ganoon talaga mga bossing. Meron kasi tayong mga client talaga mga bossing. Talagang preferred na nila yung ganitong black and gray. Simula't simula pa lang mga bossing. Kumbaga hindi sila pan talaga ng color. Kaya minsan talaga yung mga di kulay o di color na tattoo mga bossing is okay na sa kanila na gawing black and gray yun. Ibay mo rin ha? Ano kaya mo yun? Ilang oras na tayo? Teten? Pwede 10 hours na tayo? Oo, teten na. Wow. 1 to 10. Ang sakit. 8. 8? Basic. Kala ko 11 na. 11. Kala ko nga 12 eh. Parang katulad na sa video na naniniwala na ako sa 12 eh. Sa siko masakit. Siko, kanina sa baha no? Bakit pala sa akin? Saan ko pala ako nakita? Sa Facebook. Facebook lang? Yung mga reels ganyan? Naghahanap-hanap ako doon eh. Tapos, ikaw yung napasuan. Ay! Ay! Ay, tuwan na. Yung tingin muna ka, tapos ikaw yung napasuan. Ano, dumaan lang sa ano? Dumaan lang sa newsfeed mo yung ano, video ko? Nag-search Yung ako Madrid ka, di ba? ng ano ata eh. Black and gray, tattoo, artist. Tapos yun lumabas. So, pinanood mo na rin yung mga ano natin, ibang video natin doon. Napanood. Sinusubaybayan ko nga yun, araw-araw eh. Nagpulpulsik na rin yan. Kumusta naman experience mo kasi? Sarap. Mapdi. Wala ka naman choice. Makirot na eh. Pero makirot. Kasi sabi mo na kasi may camera ha? Baka mag-terping ka. So yan mga bossing ha, sana po ay nasagot ko po yung katanungan ng ating bossing na kung okay lang daw ba na kulay yung black and gray na tattoo niya. Mga bossing, okay lang din po yun mga bossing ha. So ito pa lang ating finished product mga boss. At total of 10 hours, o diba? Grabe ang tibay ni sir. Sa totoo lang talaga mga bossing, hindi rin po talaga biro ang paggawa ng black and gray na tattoo mga bossing. Kasi para lumabas ito ng ganito kaganda mga bossing, is kailangan talaga ng oras mga bossing. At yung pasensya sa pag-shading mga bossing, kasi kailangan din talaga natin makagawa ng mga smooth na shading mga bossing. At kailangan din talaga kabisado natin yung mga transition mga bossing sa paggamit ng mga kulay. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page Soloy Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!